Magandang araw mga kapuso. Andito po tayo sa Barangay Ikaw ng Zamboanga del Sur at ang aking dokumento ngayong araw na ito ay isang kapaaral sa grade 11 at pupuntahan natin siya sa kanilang bahay ngayon at ating titignan kung ano kaya ang kanilang pamumuhay bilang estudyante. Kaya tara na! So ito yung dadaanan niya araw-araw papuntang paaralan at pabalik sa kanila. So ito yung puro puno ng barangay nila. So kung makikita nyo, ayan, wala pa pong mga tanim dahil sa wala pa pong ulan. Yan, lubak-lubak yung daanan nila. So ayan, andito na tayo sa bahay ni Jesserine Bulay-Bulay Yator. So nag-aantay na siya dahil nga sinabihan ko na ako ay pupunta dito. Okay lang. Say hi. Okay, one picture. Sige. Paano sa siya? Hi, so ito na si Jesserine Bulay-Bulay Yator, isang mag-aaral ng grade 11 Wisdom Rooms. Yay! So ayan, pasok tayo. Okay lang? No? Anong pangalan niya? Joyce. Hi, Joyce. Say hi, Joyce. Hi! Hindi siya di pala nakakarinig si Joyce, no? Bakit? Anong naririnig niya? Makadungog na siya, pero pinatakpan lang niya yung yung tenga niya. So, si Jesseline ay 15 years old. 18 years old na kasi grade 11 na. Tapos si Joyce, yung kapatid niya ay 16 years old. Tapos siya ay isang SPED, no? SPED student na nag-aaral din sa Nilo Elementary School. So, pumapasok pa si Joyce. So, silang magkakapatid po ay, si Jesseline ay may visually impaired, no? Nakakakita lang siya pag malapit or malayo? Malapit. Pag malapit. So, sa paglalakad mo, hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman ito. Hindi ka nahihirapan, nakikita mo. Pero pag nagsusulat ka, yun na nga, mas malapit siya sa'yo, kailangan lapitan mo pa yung babasahin mo. Tapos, pag naglalakad ka, paano pag naglalakad ka? Hindi mo nakikita yung sa malayo? Hindi mo nakikita sa malayo? So, hindi ka nahihirapan? Hindi naman ito. Kasi napakalayo yung ng bahay nila papuntang paaralan. Tapos, yun na nga, yung mata niya ay hindi po klaro. So, si Joyce naman ay hinahatid po ng kanyang nanay doon sa Nilo Elementary School. Nag-aaral pa rin siya hanggang ngayon. Tapos, hinahatid siya ng nanay mo araw-araw. So, anong oras ang kanyang klase? Kanang mga adtos nagkuan dito sa alas 8 na to. Kaya dagan pa tayo bawas ng para Okay. ilang klase dito siya kay Wednesday ra o Thursday. So, ang pasok pala ni Morning ra siya. Joyce ay Morning ra siya. umaga lang, Wednesday and Thursday. Thursday lang yung pasok niya. So, at least, no, kahit gano'n na may kapansanan si Joyce, pero nag-aaral pa rin siya. So, tatanungin ko si Jesseline kung bakit kaya nagkakaroon sila ng ganito sa kanilang mga katawan, no? Bakit si Joyce ganon at ganon din si Jesseline. So, tatanungin ko si Jesseline, so ano kaya yung nangyari? Bakit nagpatingin na kayo sa doktor? Teacher ka na. Pag buras daw ni mama teacher siya. Sige, sabi ka ng hilamitan ba din. Akid ka din. Ang inya daw kainit yun. Paan daw sa bata.
Ah, okay. So, yun yung nangyari sa'yo. Yes, teacher. Sama dyan ba, teacher? Then, mas Ah. grabe dyan sa akong mga Mas naggrabe lang sa kanya. then, inborn naman ang kuan, teacher. Katarak ang diferensya sa mata, teacher. Inborn. So, ganun din sa kapatid mo, katarak din. Tapos ikaw ganun din, no? So, kaya pala nagkakaganito sila dahil sa tuwing nabubuntis ang kanyang nanay, ay nagkakaroon ito ng lagnat, no? Tapos napupunta sa kanila yung mga infeksyon na maaari na, yun na nga, dulot ng lagnat, kaya sila nagkaganito. So, mas matindi lamang kay Joyce kasi si Joyce talaga ay parang special child talaga siya, no? Kasi ano yung kulang niya? Pandinig? Nang padungog kami sa teacher. Nakakainig siya, pero Pag panlantaw, teacher, mas okay ako kasi sa iya, teacher. so mas klaro kay Jesseline yung paningin niya kaysa kay Joyce. Teacher. Tapos, ano pang nagagawa ni Joyce? Wala, teacher. Wala siyang nagagawa. So, paano makaan sa teacher? Kaya mechanic. Kasi pag kumakain daw, kailangan pang subuan. Pwede ko bang tignan si Joyce sa loob? Okay lang ba, Okay lang, Jess? teacher. Thank you. Jesseline. Si Jesseline po ay napakabait na estudyante at napakasipag din na estudyante. Ito yung bahay nila. So, wala yung nanay tsaka yung tatay nila kasi yung tatay niya ay pumunta sa Basakan Langga. Nandun sa Basakan. Tapos, naay garden. Hi, Joy! Say hi! Say hi to my vlog! Picture me lang. Maganda na, teacher. Hello! I am teacher Charlene. Okay, thank you. Say hi. So, ito po si Joyce. Napakabait na bata, no? Siya po ay nag-aaral nga sa Nilon Elementary School at sa kasalukuyan, ganito yung mga, ano niya, no? Yung physical na itsura niya. Pero salamat sa Panginoon dahil po patuloy pa rin po ang kanilang buhay. Masaya pa rin, 'di ba? Masaya pa rin kahit ganito. Yay! Sige. Tapos, yun at pag binibihisan siya, yung nanay mo ang gumagawa din. O ikaw. So, diba? Hi! So, 15 years old po si Joyce. 16 years old. Sige. Ha? Okay. Sige, balik. Okay ka na? Okay. Okay na. Sige, upo ka. Baka maano ka. Okay. So, yun na nga. Nagpatingin na kayo sa doktor. Ganon din sa kanya. Grade 2, kuman ka pang operahan ni teacher. So naoperahan pa talaga si Jess. Kaya na may sponsor, teacher. Kasi may nag-sponsor din. Kaya nakikita ko, Jess, mas okay yung paningin mo ngayon, no? Kaysa noon. Yung mata mo, no? Kaysa itong wala pa ako na operahan, teacher. Kaysa wala pa ka na operahan. So karon okay na siya kaysa noon, no? So mabuti naman. Siya lang, nakakakita siya, hindi? Nakakita siya. Okay. So, yun po yung buhay ni Jesseline at ni Joy. Sana po ay magsilbing inspirasyon po ito sa atin, no? Kasi po, kahit po ganito yung kanilang mga estado sa buhay, ang kanilang pamumuhay, pero nakita po natin na determinado po sila sa pag-aaral. At saka yung pamilya po nila, yung tatay at saka nanay nila, ay napakasipag din para lang matustusan ang kanilang pangangailangan. So sana po ay ang aking pagbabahagi ngayon sa inyo ay magiging inspirasyon na kahit ganito po ang buhay, ay kailangan magpatuloy dahil po minamahal tayo ng Panginoon Diyos. Swerte pa rin po tayo dahil tayo ay nabubuhay kahit anumang bagyong dumarating sa atin. So ito, si Jesseline at si Joyce, kami po ay magpapaalam na sa inyo at salamat po sa panunood.